Bakit biglang parang umamin ang Wall Street na si XRP na ang susunod? Sa loob ng maraming taon, si XRP ay parang tahimik lang sa gilid ng market. Palaging ginagamit pero madalas hindi naiintindihan. Habang sina Bitcoin at Ethereum ang bida sa mga institutional headlines, si XRP ay dahan-dahang nagtatayo ng infrastructure sa ilalim ng surface. Ngayon, may malinaw na pagbabago sa tono ng Wall Street. Hindi ito sigawan o hype, kundi isang mahinahon at seryosong pag-amin. Ayon po sa mga obserbasyon ng mga analyst, ang traditional na finance ay tapos na sa eksperimento. Papasok na po sila sa next phase ng adoption. At sa puntong ito, lumilitaw ang ideya na si XRP ay hindi na optional. Siya ay susunod sa pila. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, ano nga ba ang napansin ng mga analyst na hindi po nakita ng karamihan? Isa pong crypto commentator dito na si Ripple Bullwinkle ang nagbigay diin sa isang detalye na halos walang pumansin. Sa isang video ay ipinaliwanag po niya dito na may mga pahayag mula mismo sa loob ng ETF industry na tahimik pero malinaw. Ayon po sa kanya, may sinabi ang isang strategist na nagsasabing natural ang paglipat patungo kay XRP. Hindi po ito haka-haka ng retail. Hindi po ito chismis sa social media. Ito ay galing sa mismong loob ng institutional decision making. Sinabi pa niya na matagal na itong hinihintay ng mga XRP holders at halos walang nakapansin. Sa puntong ito, malinaw na may nangyayaring pagbabago sa likod ng mga pinto ng Wall Street. Ngayon ay bakit po ba sinasabi nilang institutional logic ito at hindi retail hype? Kapag retail hype ang pinag-uusapan, kadalasan ay mabilis at emosyonal ang galaw. Ngunit dito, kabaliktaran po ang nakikita natin. Ayon po kay Ripple Bullwinkle, ang pagtingin ng Wall Street kay XRP ay nakaangkla sa institutional logic. May malinaw na sequence. Una, si Bitcoin bilang store of value. Pangalawa, si Ethereum bilang programmable finance. At ngayon, si XRP bilang ikatlong hakbang. Hindi ito extension ng speculation. Ito ay progression ng function. Ang ganitong pananaw ay nagpapakita na ang mga institution ay nag-iisip sa dekada, hindi sa linggo. At kapag ganyan po ang mindset, seryoso ang implikasyon para sa ating lahat sa market. Ngayon ay ano po ba ang papel ni XRP sa susunod na yugto ng financial system? Yan, kung si Bitcoin ay tungkol sa scarcity at saka si Ethereum naman ay tungkol sa smart contracts, si XRP ay ginawa para sa payments at saka settlement. Ito ang malinaw na pagkakaiba po niya. Dinisenyo siya para sa mabilis na galaw ng halaga sa iba't ibang bansa. Para sa liquidity management, para sa cross-border transfers na kayang i-scale. Para sa mga institutions, napakahalaga po nito. Hindi po nila hinahanap ang kwento. Hinahanap nila ang infrastructure. Kapag pinag-uusapan ang tokenized assets, stable coins, at saka on-chain settlement, natural po na pumapasok si XRP sa usapan. Dito po nakikita ng Wall Street ang kanyang practical value. Hindi bilang hype, kundi bilang rail ng sistema. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang signal ng XRP Spot ETF sa US? Ang launch po ng XRP Spot ETF sa US ay hindi po simpleng produkto. Ito ay isang signal. Para maaprubahan ang ETF, kailangan po ng regulatory clarity, custodial confidence, at sapat na market depth. Si XRP ay pumasa sa mga test na ito.
lalo na matapos po ang pagtatapos ng kanyang legal battle sa SEC nitong taong 2025. Kapag ang isang institution ay naglaan po ng resources para sa ETF, ipinapakita nito na naniniwala sila sa tibay ng asset. Hindi ito tungkol sa short-term price. Ito ay tungkol sa long-term relevance. At kapag sinasabi ng ETF issuers na may saysay sa XRP, yan ay tahimik na pag-amin ng Wall Street. Ano naman po ang ibig sabihin ng absorption at bakit ito critical? Isa po sa pinakamalagang punto ay ang konsepto ng absorption. Ayon po kay Ripple Bullwinkle, sa XRP ay hindi ibinubuhos palabas. Siya ay hinihigop papasok. Kapag institutional accumulation ang nangyayari, hindi ito para sa mabilisang bentahan. Ito po ay para sa integration sa portfolios at saka financial systems. Ang ganitong klase ng absorption ay kadalasang nauuna bago ang malalaking structural changes sa market. Hindi agad ramdam sa presyo, pero malalim ang epekto. Kaya para po sa mga traders, maaring boring ito. Para naman po sa mga holders, ito ang klase ng galaw na dapat po nating bantayan. Dahil dito, nagbabago po ang supply dynamics sa pangmatagalan. Ngayon ay paano naman po nagbago ang usapan tungkol kay XRP sa market? Dati ang usapan po tungkol kay XRP ay survival. Makakaligtas ba siya? May lugar pa ba siya sa crypto space? Ngayon, iba na po ang tono. Ang usapan ay tungkol sa sequencing. Kailan siya papasok bilang susunod na hakbang? Kapag ganyan po ang tanong, malinaw na lampas na tayo sa basic acceptance. Nasa stage na tayo ng strategic positioning. Para po sa Wall Street, hindi po ito dramatiko. Ito ay procedural, tahimik, ngunit mas malakas ang epekto. Kapag ang isang asset ay pumasok sa ganitong usapan, ibig sabihin ay kinikilala na siya bilang bahagi ng long-term digital asset strategy. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking pananaw, ang nangyayari po kay XRP ay isa sa pinaka-importanting shift sa kanyang narrative. Hindi po ito instant breakout story. Ito ay gradual validation. Kapag ang Wall Street ay gumagalaw ng tahimik, dito po madalas nagsisimula ang pinakamalalaking pagbabago. Para po sa mga traders, mahalaga ang timing. Para po sa mga investors, mahalaga ang context. Para po sa mga holders at investors, ang mahalaga ay ang pasensya. Sa XRP ay hindi na humihingi ng pansin. Siya ay tinatanggap. At sa mundo ng institutional finance, ang ganitong klase ng pag-amin ay mas mahalaga kaysa sa anumang hype. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.